Sir, paano naman po yung nagpa-DTI pero hindi na tinuloy yung business? Magkaka-problem po ba yon sa BIR? May ganyang case na po before. Same sa situation mo, hindi tinuloy yung business pero nag-register kay DTI only. Tapos may letter na na-receive from BIR. Nakalagay sa letter bakit hindi siya nag-register kay BIR based sa DTI, meron siyang business name registration sa ganitong date. So ang recommendation ko sa ganyan, i-close na lang din properly sa DTI yung ni-register mong business name. Ito, i-share ko po yung guide kung paano ipa-close yung DTI natin. So ito guys, yung requirements and process. Save nyo na lang. Number 1, application form for cancellation. Number 2, may affidavit po na kailangan. DTI cancellation with no financial obligation. And 3, physical valid ID with signature. 4, original DTI certificate. Number 5, may babayaran po tayong documentary stamp tax. Number 6 is optional pag third party po ang magpa-process ng DTI cancellation natin. So ito po yung process. Number 1, dalihin po natin lahat ng requirements sa DTI area office na naka-assign sa ating business address. Number 2, i-advise na kung kailan mare-release yung ating DTI cancellation certification. Share ko na rin po yung example ng DTI cancellation certification. So that's it guys, mas maganda pa rin pong ma-close natin properly ang ating DTI registration kung hindi naman tayo nag-proceed sa operation ng business natin. Para maiwasan po yung bigla na lang tayong may mare-receive na letter, for example from BIR, bakit hindi tayo naka-register sa kanila, tapos based sa DTI, meron tayong business na naka-register. So unahan na po natin, i-close po natin properly ang ating DTI business registration. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.